And ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa rheumatoid arthritis. Okay, so isa rin ho itong rayuma. Sa Tagalog kasi puro ho rayuma. But tatlo ho ang basic na arthritis. So na-discuss na po natin yung iba. Gouty arthritis, ito ho yung mataas ang uric acid sa joints. Osteoarthritis, ito po yung wear and tear at nangyayari po ito sa matatanda. At ito pong rheumatoid arthritis is what? Autoimmune disease. Sa tatlo ho, ito ang pinakamahirap gamutin. And meron ho tayong blood cleansing dito, which is ultraviolet. Ito ho ay magaling sa mga autoimmune diseases kasi ang UV ho, meron siyang nagpo-form siya ng blueprint sa ating immune system. Magkakaroon ho ng recognition. So, hindi niya na ho kakalabanin yung sarili niyang tissues. Kasi ho, nagkaroon ng memory sa immune system. Ang nangyayari kasi sa mga autoimmune diseases, yung immune system natin mismo, kinakalaban ho nila yung sarili nating tissues and cell. So, sa UV ho, yun ang nagagawa ng ultraviolet blood cleansing natin na hindi kayang gawin ng IV laser, high-dose vitamin C, and ozone. So, yun po. Kaya very helpful po ang blood cleansing ng UV. Now, ang rheumatoid arthritis, chronic inflammatory disorder ho ito that primarily affects the joints. Kaya nga ho rayuma At nangyayari ho ito when the immune system mistakenly, yung kamali ho siya, inaatake niya yung body's tissues which is causing inflammation, mamamaga ho that can lead to joint damage. Ang dito, hindi lang ho pain kundi damage. Nada-damage po mismo yung joints at nagkakaroon ho ng deformity over time. Nadi-deform ho yung buto na nagre-resulta ho sa painful swelling and can eventually lead to bone erosion and joint deformity. So, magkakaroon ka na ng deformity, painful pa ho siya. So, matindi ho. And symptoms po nito, syempre, masakit at may pamamaga. Kadalasan ho, ito ay sa hands, kamay, sa wrist, and sa tuhod. And ang isa ho sa para nyo ma-distinguish kung ito ay rheumatoid arthritis, ito ho ay symmetrical. Among the three, yung tatlohong rayuma, asymmetrical yung dalawa. Ibig sabihin ho, yung osteoarthritis and gouty arthritis, kung kaliwa, kaliwa lang. Kung kanan, kanan lang. Ang rheumatoid arthritis ho, para nyo ma-distinguish, symmetrical. Pag meron sa left, meron din sa right. Kaliwang tuhod, kanang tuhod. Kaliwang kamay, kanang kamay. Ganun po. Symmetrical ho siya. And stiffness, often worse in the morning and after periods of inactivity. So, yung mga lahi-lahi ho, pag meron sa pamilya, nai-increase ang susceptibility ng tao. At sa mga environmental factors, pag may infection, naninigarilyo, physical or emotional stress can affect and makes the individual susceptible to rheumatoid arthritis. Now, sa physical examination, siyempre, ang una nyo hong hahanapin swelling or pamamaga. And i-check nyo ho kung symmetrical, magkabila. I-check nyo rin ho ang pamumula and warmth ng joints. Medyo mainit ho siya. So actually, ito ho ang perfect symptoms ng inflammation. Redness, rubor, nakalimutan ko yung dalawa, no? But swelling, redness, and warmth in the joints. Sa blood test ho, puro inflammation ho ang tinetest. Positive ho ito sa RF or rheumatoid factor. Positive din ho ito sa ESR, erythrocyte sedimentation rate, and CRP. Positive din ho ito sa CRP. So, yung tatluhong yan, ang natural na walang rheumatoid arthritis, negative po dyan.
Sa medication po, yung NSAID po, non-steroidal anti-inflammatory drug like ibuprofen, mefenamic acid, itong naproxen, nagbibigay ho ito ng temporary relief and immediate. Kaya lang, hindi ho advisable na ito ay gamitin everyday. Tsaka wala hong once a day na gamit dito Kadalasan ho ito 2 times a day. So, tulad ng naproxen, twice a day. Pero yung iba, mefenamic, 3 times a day pa ho. So, ang side effect ho nito is nakakasira ho ng kidney. Kaya nga ho, isa sa pinakamaraming nakukuha naming pasyente sa mga nadadialysis is yung may arthritis. Kasi nga po, araw-araw silang umiinom ng pain reliever. Hindi ho kasi sila pwedeng hindi uminom dahilan sa hindi sila makakatayo, hindi sila makakatrabaho. So para lang ho sila makamobilize, makapagtrabaho, kailangan nilang uminom. So napakahirap po. Then pag uminom ka naman, ayan, yung risk ng masira ang kidney mo. Syempre, pagdaan ho ng panahon, mag-a-accumulate yun, masisira ho ang kidney, mauuwi ho sa dialysis. So, kumbaga, kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon na yan, wala ho kayong patunguhan. Ayaw mo naman sanang uminom, kaya lang di ka naman makaka-work. Pag uminom ka naman, okay, may short-time benefit, but kapalit naman yan over time. Tataas ang creatinine, later on ho, madadialysis. So, nagre-rebound ho siya, nakakataba ho siya, and lagi kayong gutom. So, lalakas kayong kumain. Ang mukha ho ninyo, pag matagal na kayong gumagamit, mukhang maga. And nakakataas po ito ng sugar. So, kung diabetic kayo, pansinin ninyo, pag gumamit kayo ng steroid, sobrang taas ho ng sugar ninyo. At marami pa hong iba. And nakakatulong din ho ang physical therapy to keep the joints flexible. Kasi nga ho, di ba, merong stiffness sa umaga, matitigas yung joints. Occupational therapy to find ways to perform daily tasks without putting stress on the joint. Tuturuan ho kayo kung paanong hindi nyo ho malalagyan ng stressor or pabigat yung joints na affected. Lifestyle change. Exercise po, kailangan ang regular, gentle exercise. Tandaan nyo, gentle exercise to maintain joint flexibility and overall health. So, sabihin na ho natin, ito ay yung mga low-impact exercises, which is walking, swimming, and cycling. Other than that, puro ho, high-impact exercises. Pagka ho yung may patalon-talon na, like jogging, jumping, hindi na ho pwede yan kasi masisira ho ang kneecap ng tao. No? Pati ho yung sa ankle, lahat po yan masisira po. And kailangan ho ng pasyente ang anti-inflammatory diets. So, wag ho kayong kakain ng mga pro-inflammatory substances tulad ho ng nightshade plants. Yung mga halaman ho na tumutubo sa lilim, sa walang araw. At ito ho ay tomato, potato, bell pepper, and eggplant. So, matindi ho yan, being pro-inflammatory. So, yung iba ho kasi na medyo athletic, pinipilit ho nilang mag-exercise kahit na may mga masasakit sa katawan. Tandaan nyo, kapag kayo ay may sakit, may mga pain inside the body, hindi ho yan ang tamang time para ho kayo ay mag-exercise. Kasi pag nag-exercise ho tayo, the more we spend our chi, innate energy. Kumbaga sa bangko, puro withdrawal ho yan, walang deposit. Kailangan ho natin deposit. So, kailangan ho magdagdag tayo ng chi or energy. So, sleeping is one way para ho tayo makadagdag ng chi. And secondarily, yung pagpapaaraw. No? Pero yung pagpapaaraw ho, ulitin ko, hindi naman ho kailangan itapat nyo sa araw yung inyong likod. May mga pasyente ho kami ang iitim ng likod, itinatapat daw nila sa araw. Kahit ho simpleng daliri nyo lang sa bintana lang ho ng inyong kondo,
maarawan ho ang inyong dulo ng daliri, ano na ho yun? Potent enough na ho yun para mare-recognize na ho ng katawan natin yun. So, vitamin D sa sunlight. Malinaw ho yan. And so, yung synovium ho, which is the lining inside the membrane na nakabalot ho sa ating joints. Magsisimula ho itong mamaga. Pag namaga, syempre kakapal. Yung pagkapal hong yun, sisirain niya ang ating cartilage and bones. Yung buto ho natin sa dulo, nababalat ho yan ang cartilage para may gliding motion, walang friction. Yun ho yung yung sabi ko nga sa inyo, yung hita ng manok, di ho ba may cartilage doon sa dulo na puti, na madulas, para ho walang friction yung paggalaw ng joints. So yun po ang perfect example ng cartilage. Cartilage naman ho talaga yun. At yung tendons and ligaments na ang purpose ho noon is to bind, to hold the joint together, na weaken din ho, humihina at nai-stretch, na later on ho maglilid to losing the shape of joints. Sisira ho yung forma. Kaya ho, sinasabi natin na ang rheumatoid arthritis ay meron hong deformity. So, ayan ho. Kaya minsan may mga matatanda na nakita nyo nasasakang na. Iba na ho yung forma ng binti. Kaya ho, pag na-deform na ho yung joints, yung lakad ho nila, medyo na ho, yung balanse, parang hindi na ho ayos. Risk factor, it occurs in any age. But of course, mas common ho ito sa middle age, hindi ho sa elderly. Sa middle age, women are more likely than men. Mas marami ho sa kababaihan. And family history, syempre, mas susceptible ho ang merong family history. At mas susceptible ho ang naninigarilyo. Ini-increase ho kasi ang risk of makadevelop ka ng rheumatoid factor, particularly pagka may genetic predisposition ka. Environmental exposure, pag may exposure ho sa asbestos or silica, increases the susceptibility of a person. And obesity, pagka mataba ho kayo, of course, mai-increase ho ang risk and severity ng rheumatoid arthritis. At ang apektado ho nito, hindi iisang joint lamang, kung hindi multiple joints na symmetrical ang pattern. Kaliwat kanan, pareho, symmetrical and multiple joints. Lalo na ho sa kamay, sa wrist, sa knees, sa ankles and feet, pati ho elbow. At yung severity ho, varies. Minsan ho, mas masakit sa tuhod than other joints. And other symptoms, nagkakaroon ho ng dry eyes and mouth, nagkakaroon ho ng sakit sa baga, lung disease, nagkakaroon ho ng mga skin nodules, rheumatoid nodules, blood vessel inflammation, vasculitis, yun ho parang mga maliliit lamang ho, parang thread, nakalabas na ugat, at sakit din ho sa puso. Hindi lamang ho yung mismong joint inflammation. So kasama ho ang heart, lungs, dry eyes, mga nodules, saka vasculitis. Sa blood test, sabi nga natin, RF, rheumatoid factor, C-reactive protein or CRP, and ESR, erythrocyte sedimentation rate. Lahat po yung tatlong yan positive. And anti-CCP, anti-cyclic citrulinated peptide. Pero yung tatlo lang ho, okay na yun eh. And for monitoring, X-ray ho, nakakatulong mag-track ng progression ng RA. Kung mabilis o mabagal, nadagdagan ba yung deformity o maga since the last X-ray. And ultrasound and MRI, mas sensitive ho than X-ray. Detecting early RA and assessing the severity of disease. Siyempre ho, mas maganda ho for assessment. But of course, sa clinic ho natin, meron ho tayong non-invasive which is vector scan. Actually ho, kahit wala pa kayong full-blown na rheumatoid arthritis, negative pa ho ang mga lab test ninyo, sasabihin niya na ho sa inyo na meron kayong or papunta kayo sa rheumatoid arthritis. And of course, sabi nga natin, because this is autoimmune, di ba? Isa ho sa blood cleansing natin, which is ultraviolet light, intravenous. Magaling ho itong makagamot ng ating rheumatoid arthritis. It is because
nagfo-form ho ng blueprint sa immune system, ang UV. So, nagkakaroon ho ng memory inside the immune system. So, magiging alam niya na ho kung alin ang kalaban at hindi. Mare-recognize niya na sarili niyang cells yun. So, hindi niya i-attack yung tissues. It is only ultraviolet light that can do that. Intravenous. Hindi ho yung mga ilaw lang na UV, no? So, intravenous ho ito. Kaya kung isa ho kayo sa may mga autoimmune diseases, you may come to us. And of course, kasama na ho doon ang detoxification program. Kailangan ho matanggal yung mga dumi sa katawan and mga dumi sa blood. And yung atin hong soap, look for IV, anti-age. 5750. Ano po ang pwede kong gamot para lumiit ang goiter ko? Kasi may gamot na iniinom ako, Ariprazanol. Matagal na akong ginagamot pero hindi lumiliit. Okay. Ariprazanol. So, ano ho yan? Hindi ho yan pampaliit ng goiter. Pampabagal lang ho yan ng heart rate ninyo. Kasi hyperthyroid kayo, so mabilis ho ang heart rate ninyo. So, wala kayong gamot sa goiter. And pag matindi ho ang palpitation ninyo, haalokin ho kayo niyan magpa-opera or radiation, RAI, radioactive iodine. So, wag din po kayo alinman dyan sa dalawa dahilan sa habang buhay na ho kayong mag-maintain ng thyroid hormones pagkaganyan. So, pumunta ho kayo sa aming clinic, gagamutin ho namin kayo ng ng non-invasive. So, marami na ho kaming napagaling na hyperthyroid patient. At sa awa ng Diyos ho, sa ngayon, normal na ho ang pamumuhay. Tsaka medyo tumaba na, wala na yung palpitation. Kasi nga, pumapayat ho ng matindi ang hyperthyroid. Kasi nga ho, lahat mabilis. Pati metabolism ng katawan mabilis. So, at saka yun nga ho, pumunta kayo agad sa amin dahil ang hyperthyroidism merong exophthalmos. Lumuluwa ho yung mata na pagka ho lumuwa na yan, kahit magamot namin kayo, hindi na ho reversible yan. So, habang wala pa hong ganun, magpagamot na ho kayo sa amin. So, wala tayong oras. Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IV. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922 875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.